Ito na po yung hinihintay niyong video ng NK6410 na BIP. Isang buwan po na hindi napatubigan itong mais na to. Kaya napakaliliit po sila. Ito, noong may tubig ang irrigation, lagi pong natutubigan ito kaya hindi masyadong lumaki. Ang height po nito halos wala pang 6 feet na namumulaklak na. Doon sa bandaron, medyo mas matataas pero ito, ang lilit po nila. Ito, almost, basta itong parte na to, itong malaki, itong maliit, mahigit isang buwan na po itong hindi napapatubigan. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Salukuyan po tayo nagpapatubig ngayon kasi 3 linggo na mula noong tayo ay nag-abono, hindi pa ito nakatikim ng tubig kasi wala nang tubig ang irigasyon. Hindi na siya dumadaloy, wala na po siyang talagang na-stop na po. At ngayon dito titingnan natin, ito ay 2 beses nating inisprehan ng 3K fertilizer. At ang naobserbahan ko dito, hindi siya basta-basta nalalanta, na maganda yung kanyang itsura. Bagamat kapag tanghaling tapat, ito ay medyo lumulukot yung kanyang dahon. Pero ang naobserbahan ko, patuloy siyang lumalaki. Titignan natin kung gaano ito kalaki kasi nabitin siya sa tubig. So ito ay hinayaan natin na ganito para makita yung resulta ng hindi pagpapatubig kagad. Bagamat hindi ko karaniwang ginagawa ito kasi gusto kong patunayan, gusto kong tignan yung epekto ng stress ng 3K. Kasi yung 3K talagang gusto kong mapatunayan na ito nagiging drought resistant yung tanim, kaya lang naaantala yung kanyang paglaki. Pero yung paglalanta, hindi po masyado. Yun ang naobserbahan ko dito. Ngayon, ang gusto kong, siguro, ang inyong inaantabayanan dito, yung kung inuod ba ito, maganda po itong 6410 BIP. Ang titignan ko dito kung kagaya ba ito ng unang 6410 na malaki yung bunga at mabigat, dahil ito kinargahan natin ito ng heavyweight tandem. Yan, ito kakargahan din natin ng heavyweight tandem para siguradong mabigat yung kanyang bunga. Ngayon, sa uod, wala po akong masasabi dito. Maski dyan sa mga malalaking yan na wala pang kanyan, wala pang 6 feet yan. Doon sa bandaron, matataas, pero dito sa banda rito na nababaran ng tubig nung may tubig yung irigasyon, talagang maliliit po siya. Pero sa performance na kung matibay siya sa uod, walang uod, mayroong tigisa, pero sa kabuuan, satisfied po ako. At uulitin ko po dito ito. Itatanim ko ulit yung BIP 6410 na yan ng NK dahil talagang satisfied ako sa kanyang performance.
sa tubo ng buto. Ito, attested date nito September. Itong buto na to nung aking itinanim. Tinanim ko nung December. Ang tested date nito September. Pero maganda yung buto, maganda yung tubo. Wala akong masabi. So sa mga nagbabalak magtanim ng mais, kung available sa inyo itong 6410 BIP ng NK, may re-recommend ko po na ito yung itanim nyo kasi matibay siya sa uod, hindi siya masyadong inaatake ng fall armyworm. Bagamat mayroong mangilan-ngilan, pero siguro mataas na yung 5% na damage ng fall armyworm dito. At gusto nyong matutunan, masubaybayan or malagang mabuti ang inyong tanim, hindi kagaya nito kasi huwag nyo pong gayahin ito kasi ito ay pinag-aralan natin kung gaano katatag itong mais na to or yung mais na na-sprayhan ng 3K fertilizer when it comes to stress tolerance. Na ibig sabihin, kung matagal na hindi siya mapatubigan, gaano siya katibay na hindi basta-basta malalanta. Ito nakita ko na talagang maganda. Hindi siya gaanong nalalanta. So sa mga nagmamais diyan sa kabundukan, especially Mindanao, Cagayan Valley and other part na umaasa po sa tubig ulan, maganda po itong NK6410 BIP. At lalong-lalo na maganda po pag gagamit kayo ng 3K fertilizer at lalagyan nyo siya ng chelated calcium kung namamahalan po kayo sa power grower, heavyweight. Pero may re-recommend ako na talagang maganda pag mayroong anaa, heavyweight, baby tol kung gusto nyo lumaki ang inyong mga tanim na mais. So kung gusto niyo magkaroon ng kaalaman, kung gusto niyo magkaroon ng dagdag na karunungan sa pagtatanim, hindi lang sa mais, sa palay, so bye-bye po kayo sa ating mga video. At mag-join din po kayo or i-like ninyo yung ating Take Popo page para ma-update po kayo sa kaalaman. Hindi lang naman pagmamais yung ating sinishare, maging sa pagpapalay sinishare din natin dahil alam natin na maraming mga farmer dito sa Pilipinas ang nagtatanim ng palay, ang nagtatanim ng mais, pero priority natin yung mais at palay para maalalayan, masubaybayan yung ating mga farmer. Ang target natin na maski 10% lang ng mga farmer sa Pilipinas ang maturuan natin at ikalat nyo po yung kaalaman na ating ibinabahagi para dumami po tayo. Uunlad ang mga farmer sa Pilipinas kung may gagawa ng ganitong hakbang para mapalaki, mapaganda ang ani. Huwag po tayong umasa sa gobyerno dahil kung hanggang asa lang tayo, kagaya ko noon, 50 years old na ako, pero pag hindi ako kikilos para mapabuti, mapaganda yung ani, wala akong mahihintay. Kaya ginagawa kong, itinuturo ko sa abot na makakaya, tinuturo po natin yung kaalaman para makatulong po tayo sa ating mga farmer. Wala po tayong maasahan sa gobyerno kapag hindi tayo kikilos. Kung pinupuna lang natin ng gobyerno, wala po tayong magagawa. Kaya gamitin po natin ang ating lakas at brunong para mapaunlad itong ating bansang Pilipinas, para yung mga susunod na mga anak natin, magiging po natin ay mas maganda ang kanilang buhay. At least naumpisan natin ngayon, sa susunod sila na yung aani ng ating mga itinanim. Pero kapag hindi tayo kikilos ngayon, kawawa yung ating mga magiging anak, kawawa yung ating mga magiging apo, yung mga susunod na henerasyon, kawawa pag hindi tayo kikilos. So ito ay bilang concern sa ating sitwasyon sa agrikultura, ating tinuturo yung mga bagay na ito. So atin itong ipagpapatuloy, atin itong gagawin habang tayo'y nabubuhay. Maraming salamat sa panonood, pag-like, pag-share at hindi pag-skip sa ating mga ads na lumalabas para masuportahan nyo po ang channel na ito. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo para lalo po kayong gumaling dahil ang channel na ito para sa mga magagaling. God bless po!